Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune 39 minutes ago. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. remains in Malacanang and skip a 9 a.m. event today. He was represented instead by Executive Secretary Ralph Recto, who told reporters that the President is fine. Ayos lang ang Pangulo. Ito ang statement ng ES Recto. He is fine. It's only natural for his doctor to recommend that he rest for a week. I too had diverculitis last year twice and had downtime for a week each time. PBBM is catching up on paperwork. Yan. So, pang ilang araw na ito, mula nung dinala ang Pangulo sa St. Luke Hospital, at yon, sinabi nila na diverculitis. Although, itong si Dean Chase, meron din siyang post, I don't know how true, na atrial fibrillary, parang irregular heartbeat pattern. Yun yung sinasabi ni Dean Chase sa kanyang sources na nasa Malacanang. So, hindi mo maiwasan talagang mag-isip, ano ba talaga ang sakit ng Pangulo? At talaga bang gumagaling na siya? Ang pinaka-the best sanang gawin nila, magpakita ng medical certificate galing sa St. Luke's o ang doktor mismo sa St. Luke's ang magsalita. Kasi kung doktor nang nagsasalita or a medical certificate galing sa St. Luke's, paniniwalaan ko na. Ito, si Auntie Claire Castro, nagsasalita. ES Recto, nagsasalita. I don't know sa inyo kung 100% nyo bang paniniwalaan ang kanilang sinasabi. Ito, opinion ko lang ito. Hindi ako totally naniniwala sa kanilang sinasabi. Karapatan ng taong bayan na malaman ang tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo dahil nakasalalay sa kanya ang buhay, kinabukasan, kapakanan ng 117 million Pilipino. So, sana magpakita sila ng klarong resibo kung ano ba talaga. Okay, basa tayo sa mga comments, ha. Che Concepcion, release the medical certificate from your doctor. Then I believe it's really diverculitis. Yan ang sinasabi ko. Roberto Ang, now the time is reckoning. Even on sickness, puti is aligned to ngagba. Kara is asking for a double whammy. Leia Salonga. Leia Evangelista Salonga, hindi siguro ito yung celebrate natin. Cara David Bertiways is now worrying to BBM. Bravo. Sana si Martin Luther King susunod. Orly Yeklen, as in, question mark, not feeling well, talaga, hindi naniniwala tumatawa. Paul J. Lorena, every Filipinos right now thinking the same thing. Provincianong Busoy, Cara David is waving again. Appear!
Benji Malamog. Same story noong nagkalupos tatay niya. Yeah. Alam ko ito. 1980s. At may sariling medical facility sa palasyo. Ayaw nilang aminin na unfit to do his duties as president. 66 na ako. Lumaki ako, Marcos Senior Administration. Grade 1 ako noong 1965, yan, Presidente Marcos. Hanggang napatalsik siya na alam ko yun. Talagang sa loob ng Malacanang, mayroong doon na inaasikaso ang Pangulong Marcos Senior. Yun na nga, yung unang years of his presidency, maganda. As in, maganda. Kaya lang yung later on na, nung nagkasakit siya, dahil sa sakit, naapektuhan yung kanyang trabaho dahil sa sakit. Kaya yun na, marami nang nangyari. So, sana, nasa mabuting kalagayan ang Pangulo. Huwag kayong nag-ano ng Cara David dyan, huwag naman. Ang daming natutuwa, Cara David, to me, hindi. Pangulo pa rin natin yan, dahil binutuhan natin. Pabayaan na lang natin matapos niyang kanyang termino hanggang 2028. Ganun yun. Sige, 1 week. Nakailang araw na ba mula nung dinala siya sa ospital? Pang-4, pang-5 araw na ngayon. So, anong araw ngayon? Miyerkules? O sige nga, Lunes. Sana lumakas na siya, makapagtrabaho na siya, back to normal. Kaya lang, next week, at palagi pa rin absent, hindi siya maka-attend sa mga public schedule niya, ay nako. Wala na. So, hindi nyo pwedeng itago forever ang katotohanan. Karapatan ng taong bayan nang malaman ang kalagayan ng presidente. Kung itinuturing nyo, nga presidente pa namin siya. Ay kung may itinatago ang Malacanang, bahala kayo sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan ng yero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan ng yero. Nasin ko na bugyon man eh. Kana nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na apil ni video dire kay. Palo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gid dukod ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. So ay mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Na pa di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget.
Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mugsin nga maka ilis daw na gilugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.